sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 7, whereof I was made a minister, ginawa ng Diyos na tagapaglingkod o lingkod ang magiting na Apostol Pablo, according to the gift of the grace which had given me according to the working of His promise. Yun rin sinabi niya sa mga taga-Colosas, di ba? I became a minister. At yun nga ang naging tungkulin ni Apostol Pablo. Kung natatandaan niyo, sinalubong siya ng ating Panginoong Kristo sa daan papuntang Damascus. Diba? Sabi ng ating Panginoong Kristo, gagawin kitang gagawin kitang apostol, gagawin kitang mangangaral, gagawin kitang ministro upang ang mga hintil ay mapangaralan. Kaya nga siya ay tinawag na kung ang mga apostol, yung 12 apostol ng Jerusalem, ay tinawag ng mga apostles of the Jews, si Bernabe at ang ating magiting na Apostol Pablo ay tinawag na apostles for the Gentiles. Apostles for the Gentiles. Sapagkat ang kanyang misyon ay mai-reveal ang dati ng panukala ng Diyos. Kaya ngayon, kung babasahin natin, wala na dito sa ating pong monitor. Kung tutuloy-tuloy natin pagbasa doon po sa Ephesians chapter 3, makikita natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, muli natin basahin sa Tagalog, kung paano nahayag ay pinakalala sa akin ang liwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita, sa pamamagitan niyo, sa pagbasa niyo, ay inyong matalastas ang aking pagkilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga tao, sa mga anak ng tao, na gaya ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu, na ang mga hintil, ito po yung paghahayag ng misteryo, ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga kabahagi sa pangako na nagay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tutuloy-tuloy natin sa verse 7, na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob na biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Verse 8, sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Verse 9, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng kaanunungan ng Diyos. Ayon sa verse 11, okay? Sabi ko sa English, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So itong plano ng Diyos na ito, yung eternal purpose ng Diyos na ito, eternal plan ng Diyos, hindi ito eksklusibo sa mga Hudyo lamang. Kasama po ang mga hindi na gusto niyang madala sa sangkalangitan. Kasama po tayong mga Pinoy sa pagliligtas na ito ng ating Panginoon. At ngayon, dahil nga ito'y pinahayag na, hindi na po ito misteryo sa atin. Okay? Hindi na ito misteryo sa atin. Kaya yung mga tinatawagan pa ng Diyos para mailigtas, nais kong sabihin sa inyo, kasama ka. Kasama ka. At kung hindi ka pa nagdidesisyon, pwede ka nang magdesisyon ngayon. Sapagkat
sayang ang pagkakataon. Sabi nga doon sa Korinto, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayong katinawag, ngayong katumugon, ngayong kaisasama ng Diyos, dito sa na dating misteryo na, pero ngayon ay revealed na kaligtasan, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng mga hindi. At yung hindi nagkulang sa Apostol Pablo na ma-reveal din ito sa mga taga-Colosas. Bakit sinama ito ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Colosas? Sapagkat ang mga taga-Colosas ay ay mga hintil. Okay? Ito'y angkop sa atin sapagkat ang mga Pinoy ay ay mga hintil. At ito ang revelation na ito ay nakatataba ng puso nating mga Pinoy. Sapagkat naintindihan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron rin pong kasing-kasing puso para sa mga Pinoy. Para sa lahat ng mga tao. Okay? Ang Diyos ay nagpapahayag kung ang mga Hudyo ay gugma niya, ang mga Pinoy ay hinigugma ko kamo sa kanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay naging inspirasyon ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas at ma-apply rin naman natin sa ating bansa. Matuwa tayo. Ang mga taga-Colosas ay mga hintil, ang mga Pinoy ay mga hintil, kasama sa plano ng Diyos ng pagligtas. So, maraming salamat po sa mga by lending your ears na marinig ninyo ito po magandang mensahe na ipinahayag ng Apostol Pablo